Ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. Nais nitong sakupin ka. Sa isang iglap ng nag-aalab na galit, sinaktan niya ang kanyang kapatid at bumalot ang katahimikan sa buong paligid. Ang sinumang pumatay kay Cain ay maghihiganti ng 7 beses. Sa mga unang araw ng paglikha, ang mundo ay sariwa pa, at ang alaala ng Eden ay umiihip pa rin sa hangin na sumasayaw sa mga burol at lambak. Si Adan at Eva, pinalayas mula sa hardin dahil sa kanilang pagsuway, ay nagsimula ng bagong buhay sa lupain sa silangan ng Eden. Ang kanilang panganay na anak ay si Cain, isang tahimik at malalim mag-isip, at sumunod si Abel, mabait at puno ng kagalakan. Habang sila'y lumalaki, natagpuan ng bawat isa ang kanilang lugar sa mundo. Si Cain ang nakatatanda ay naging magsasaka, nagtatanim ng mga butil mula sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay matigas, ang kanyang katawan ay malakas, hinubog ng pagtatrabaho sa lupa. Si Abel naman ay naging pastol, nag-aalaga ng mga tupa at bantay sa kawan na naggagala sa mga parang. Magkaiba man, ang dalawang magkapatid ay magkasamang namuhay, minamahal ng kanilang mga magulang. Isang araw nang sila ay ganap ng mga lalaki, dumating ang oras upang mag-alay ng sakripisyo sa Panginoon, ang kanilang tagapaglikha na naroroon pa rin sa kanilang buhay bagaman wala na sila sa perpektong hardin. Si Cain ay kumuha ng bahagi ng mga bunga ng kanyang ani, mga butil at prutas mula sa bukid, at inilagay ito sa altar. Samantalang si Abel ay naghandog ng unang anak ng kanyang kawan, ang pinakamahusay na mga tupa na kanyang inalagaan, at inialay ito sa Diyos. Habang ang usok ng kanilang mga alay ay pumapailan lang sa kalangitan, mayroong nangyari sa kalangitan. Ang sakripisyo ni Abel ay tinanggap ng may kagalakan ng Diyos. Ang apoy ay tinupok ang kanyang handog at isang liwanag ang bumalot sa kanya. Ngunit ang alay ni Cain ay nanatiling di naapektuhan at ang kanyang puso ay tila bumagsak. Nanlumo ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa galit. Ang pagtanggi ay nagmarka sa kanya, bumabao ng malalim sa kanyang pagmamalaki. Bakit tinanggap ng Diyos si Abel at hindi siya? Ang tanong ay nag-aalab sa kanyang kaluluwa, nagpapaliyab ng apoy ng inggit at galit. Ang mukha ni Cain ay dumilim at ang kapaitan ay bumalot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang lumalaking layo sa pagitan niya at ng Diyos at ng kanyang kapatid. Si Abel, sa kabilang banda, ay nanatiling mapagkumbaba, walang kamalay-malay sa nagbabadyang unos sa puso ni Cain. Isang gabi, habang nakatayo si Cain sa bukid, ang tinig ng Diyos ay dumating sa kanya. Malumanay ngunit puno ng kapangyarihan. Bakit ka galit, Cain? Bakit nanlulumo ang iyong mukha? Kung gagawin mo ang tama, hindi ka ba matatanggap? Ngunit kung hindi mo gagawin ang tama, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. Nais nitong ikaw ay sakupin, ngunit kailangan mo itong talunin. Nanatiling tahimik si Cain, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang mga salita ng Diyos, ngunit ang inggit sa loob niya ay masyadong lumalim na. Ito ay nag-ugat sa kanyang puso, nagiging galit laban kay Abel, ang kapatid na sa kanyang tingin ay ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Lumipas ang mga araw at ang bigat ng kanyang galit ay patuloy na bumigat. Sa wakas, hindi na kayang tiisin ni Cain. Tinawag niya si Abel, "Halika, pumunta tayo sa bukid." Walang kamalay-malay si Abel sa madilim na plano ng kanyang kapatid, kaya siya'y sumama. Dala ang kanyang pagiging tapat at busilak na puso. Ang araw ay palubog na, nagbabalot ng mahahabang anino sa lupa, habang naglalakad ang magkapatid sa tahimik na bukid. Tahimik ang hangin, ngunit sa puso ni Cain ay may isang bagyo. Naririnig niya pa rin ang babala ng Diyos. Ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. Nais nitong sakupin ka, ngunit mas malakas ang tinig ng galit. Ang apoy ng inggit ay kumakain sa kanya. Walang babala, biglang humarap si Cain kay Abel. Sa isang iglap ng nag-aalab na galit, sinaktan niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga kamay ay namantsahan ng dugo ng sariling kapatid. Si Abel ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga matay puno ng pagtataka. Ang kanyang katawan ay wala ng buhay sa alikabok. Ang lupa ay tila umuga habang ang dugo ni Abel ay sumisipsip sa lupa at bumalot ang katahimikan sa buong paligid.
Nakatayo si Cain sa ibabaw ng katawan ni Abel, malalim ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso'y bumabayo. Ngunit sa katahimikan na sumunod, ang ibang tinig ay nagsalita. Hindi na ito babala kundi paghuhusga. Saan ang iyong kapatid na si Abel? Ang tinig ng Diyos puno ng lungkot at galit ay dumagundong sa hangin. Ngunit ang tinig ng Panginoon ay dumating ng mas malalim. Ano ang iyong ginawa? Pakinggan mo. Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa at pinalayas mula sa lupa na bumuka upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag tinatrabaho mo ang lupa, hindi na ito magbibigay ng ani sa iyo. Ikaw ay magiging isang palaboy at lagalag sa lupa. Napagtanto ni Cain ang bigat ng kanyang ginawa at sumigaw sa takot. Napakabigat ng aking parusa. Ang sino mang makakakita sa akin ay papatayin ako. Ngunit sa kabila ng paghuhusga, ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang awa. Hindi, sabi ng Panginoon, ang sino mang pumatay kay Cain ay maghihiganti ng 7 beses. At binigyan ng tanda ng Diyos si Cain upang walang sino mang papatay sa kanya.